Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ito yung dilawang may-ari ng Coloret Cosmetics, binoykot dahil sa mayabang na tweet. Kasi ito, nakipagtalo siya sa isa, ito yung nangyari. Ito, sige, kwento natin ng konti Nakipagtalo siya dito sa Tio Moreno na ito. Coming from, ito kasing si Nina, ayan, si Nina. Lagi yung komento ng tumento against the government. Medyo nabuisit itong si Tio Moreno, binanatan niya. Okay? So, kesyo sinabihan niya ng bawo kapag niya, ganyan. Ito yung sabi niya, coming from a CEO always starts her narrative sa pagkakaalam ko. Laging yan, sa pagkakaalam ko, laging ganyan ang tweet niyan, di ba? Binanatan siya. Ngayon, iyak tawa itong si Nina. Kesyo, ito ang kanyang post. Ayan. Ayan, sabi niya, people started sexually harassing me on Twitter. Tingnan mo naman yung itsura mo, te. They said they would cancel their orders straight in a bin used to paint wall, and so I posted it just so they have an out. I'll be happy to cancel their orders because those are not tickets to harass me. Sino mag-aaras sa'yo? Tingnan mo nga yung picture mo, te. Pambihira ka, Iba talaga mga dilawan. Feeling talaga nila maganda sila. Sila na ang kataas-taasan. Haras-haras. Ito pa. Sabi naman, sinagot din ni Tio Moreno, di ba? Here's the thing. The anti-government folks will call you names like bobo, stupid, and also easy for them to disrespect the president by calling him murderer, fascist, wishing him to die. The reason? Freedom of speech. Correct. But when you retaliate by giving them the dose of their own medicine, they will play victim because it's not freedom of speech. When insert 1 million reason. Ito yun parang sinasabi niya, ito mga dilawan na ito, grabe mang bastos. Grabe mang banat. Pero pag sila ang binanatan mo, iyaktain naman, di ba? Just like it's easier for a CEO to look down on someone, call him names. But when she called Bahog Bilat, she played victim. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam Okay? So sabi niya, sorry guys, I'm not threatened and I will never stop supporting the government just because of that. Try harder. So nagalit ngayon ito, di ba? So ngayon, ayan na yung ang dami kasi sa mga banat niya tulad nito, G lang po, hindi po kayo kawalan. Binabanatan niya yung mga DDS ng ganyan. So, gagalit siya kasi may nagsabi nito si Arlene G. Janubas. Kaka-order ko lang ng Coloret dahil sa pesting 11-11 na to. Tapos malalaman ko ganito pala utak ng CEO nila. Pagdating sa akin ng items, ipangkukulay ko na lang ng pader ng banyo namin. Di ko susuportan yung produkto na nasa likod. Laging galit sa gobyerno at wala naman sa tamang huwisyo mga twiran. Wag nyo na akong ganyan. Madam Arlene, wag ho. Wag nyo na ipangkulay. Isoli nyo na lang. Ganyan. Hindi ko kayo tinuturuan pero ganyan yung ginawa sa akin ng mga ibang dilawan tsaka mga kaya tinanggal ko na yung benta ko sa Lazada Sinusole, pagka-order ng 10, 20, tas isosole. Ganyan kasasama yung iba dyan Ana to, pandagdag tulong mahal ko, love you always, love you too, love you. Ang gandi mo. Wag mo na lang wag mo nang ipang ng dingding mo, isoli mo na lang. Pwedeng isole. Joke lang. Wag ganon. Bad yun, So, ayan na nga ayan na yung kanyang mga banat. Ngayon, ito lang masasabi natin. Masasabi natin sa itong kay pangalan nito, si Nina na ito. Na akala ko pag tinignan mo yung picture, wow! Gandang picture ni rin batang Talagang ang liit ng panga. Parang ako pag nag-TikTok. Nung tiningnan ko yung YouTube niya, sabi ko, wag talaga kayong gagawa sa TikTok. Delicates? Ako nga, lumiliit yung mukha ko sa TikTok pumapayat ng ganun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito yung itsura ko Nilait yung itsura ko tingnan yung itsura ko. Ang taba-taba ng mukha ko, di ba? Taba-taba ng pisngi ko. Okay? Dali lang. Ipapakita ko ngayon yung nasa TikTok. Kasi ikaw, hindi ka prepared. Sandali lang.
kayong maniniwala sa TikTok ha. Delicates yan. Ayan. Wait lang. Huwag kayong ito. Walang tatawa ha. Hindi ko lalagay yung audio. Kasi delicates eh. Uy, ba't ayaw? Pumasok. Ay, ayaw. Ang taray. Andali lang ha. Andali lang. Yan. It really... Audio. Oh, di ba? Ang layo. Ang layo ko, di ba? Oh, ang payat ko doon, oh. Oh, di ba? Oh. Sabi ko sa inyo, huwag kayo nagpapaniwala dyan sa TikTok eh. Ilulup natin para mas masaya. Dino mo, ang payat ng pisngin ko. Mukha ba akong ganyan? Hindi naman Gumaganong-ganon pa ako. It really hurts. Gumaganong-ganon. Hindi ko pwede ilagay yung kanta. Mabablock na naman tayo eh. Jobber the Good Book, Banatot, Anatot, Bantot. Ay, ang pangit naman ng namin, Bantot. Si Banat at saka si Anatot. Okay. Jobber the Good Book, salamat po. Di ba? Para ako si Raulo. Ano ang point ko dito? Wag ko kayo maniniwala doon sa itsura ni... Pinaganda lang yung picture niya kasi nagbebenta siya ng makeup. Okay? Siyempre, bebenta ka ng makeup eh. Alam namang hindi kaganda picture mo, di ba? Baka naman sabihin ninyo, binibiro ko kayo eh. Sige. Papakita natin. Papakita ko sa inyo. Easy. Easy. Yun na. Ay, sandali. Hindi ko na alam kung... Papakita ko yung picture nyo, ha? Walang aalis, ha? Walang ma-open. Pambira ka, Banat. Bay, sira ang ulo mo. Walang ganyanan. Ikaw talaga, oh. Sandali. Inspection muna natin. Baka mamaya ilagay ko yung... Papakita ko lang sa inyo, ha? Saan ba ito? Firefox ba ito? Chrome ata eh. Ito. Dali Firefox. Wait lang. Ayan. Ayan na. Ito yung kanyang YouTube. Diba? Parang ang ganda ng picture niya. Diba? Tingnan mo yung video niya. Ito yung video niya. Ayan, tanggalin natin yung volume para hindi tayo maano. Ayan, Ayan siya, ito yung picture niya. Ito talaga siya. Kasi nga, nagbebenta ko kasi siya ng makeup. Di ba? Ito pa video niya. Ayan naman, para maano. Ayan. Sandali, bakit nakikita yung mga nire-research ko? Dali, lumalabas sa algorithm. Sandali lang. Ayan siya, di ba? Kita nyo yung picture niya. Hindi ko naman sa nilalait, ha? Sinasabi ko lang na nakakadaya talaga ang TikTok at saka yung edit. Ito pa. Ito yung wala siyang makeup. Pakita natin. Hindi naman sa inaano ko, ha? Wala akong i-meaning dito. Ay, hindi. Wait lang. Wag na yun kasi nandun yung anak niya. Ayan. Ayan siya, 'Di ba? Anong point ko? Bakit ko pinakikita ito? Ang point ko lang ate, Madam Nina, ang point ko lang, wag mo naman tayo mapanglait sa mga DDS. Yun lang naman noon sa akin. Eto, madam, hindi ko sinasabing itigil nyo yung pagbabati ko sa gobyerno. Ituloy nyo yung pagbabati ko sa gobyerno. Pero pag kayo binatikos, tanggapin nyo rin. Wag naman natin masyadong inaano yung mga DDS na kesyo ang dating cancelin nyo. Di ka-cancelin ko, hindi kayo kawalan. Wag kong ganon. Sana hindi naman wag masyadong mayabang kasi tandaan nyo ang mundo ay bilog. May ikot-ikot yan. Ha?
Ngayon, nagagalit ka ngayon pag binabatikos ka ng mga DDS. Sandali, sino ba unang bumatikos sa kanila? Di ba ikaw? Binatikos mo yung DDS, tapos magagalit ka pag binabatikos ka ng mga DDS. Hindi kayo kawalan. Wala. Oh. So sana, let's be fair. Ako wala akong pakialam ko. Batikusin ako araw-araw ng mga dilawan dyan, tsaka mga terorista dyan. Wala akong pakialam. Araw-arawin nyo ako. Sino ba nagsasabi sa inyong pogi ako? Pakit ako pa, ulit-ulit ko sinasabi. Diba? Kasi pinost ko kanina sa Twitter, ganito daw. Kumakalait lang ako. Bakit? Ikaw ba pogi? Alam ko ba sinabing pogi ako? Ang nagsabi lang ng pogi ako, yung nanay ko, yung jowa ko nga, hindi ako sinabihan pogi eh. Ha? Kaya ako iniwan eh. Oh. Nanay ko lang ang nagsabing pogi ako, tsaka tatay ko siguro. Oh. Hayaan na ho natin kung ganun talaga. Ang akin, let's be fair. Sabi nga ni Tio Moreno, di ba? Pag kayo ng batikos, grabe. Tapos pag kayo binatikos, iyak tae kayo. Huwag ganun. Ha? Ayo talaga. Pusong mamong kayo eh. Yun lang naman ang gusto kong banatan dyan. Sabi nito isa, pogi ka naman. Walang ganun, awit. May anak ko expression. Awit. Hindi ako pogi, wag ko kayo magano. Daloloko lang ho kayo ng aking shades na binigay ni Sir Randall Bunagan at saka ng aking cap. Pag wala na ho ito, mukha na ho kung koki. Kamukha ko na ho si ano ba yun? Yung isang artistang kontrabida. Basta yun. Okay? Anyway, bago pa, meron pa tayo ha? Ito pa. Ito lang. Bago tayo magtapos pa, ito pa. Gusto ko lang kung panoorin nyo ito, ha? Panoorin nyo natin to. Paglagasan ng baha. Ay, sandali. Yun, tama. Si Johnny Delgado. Kamukha ko si Johnny Delgado. Paglagasan ng baha tubig sa Agos River sa General na Carpilian sa Quezon ay sinabayan pa ng mga natangay na naglalaki ang troso. Ang sinisisi ng ilang residente, excuse me po, sa dulot na dagdag na peligro ay ang illegal na pagtotroso. Tinutukan niya ni June Veneracion. May kahoy na puti. Naglutangan ang naglalakihang troso sa gilid ng Agos River sa bayan ng General na Carpilian. Eto, hindi lang putik, trosong bumabaha. Ano ba yun? Grabe. Kung saan naglandfall sa ikatlong pagkakataon ang bagyong Ulysses noong Miyerkules. Kanina, binalikan ng kumukuha ng video na si Rosemary de Gracia ang kanilang barangay kung saan napadpad ang mga troso. Ma'am Rosemary, nasaan po yung bahay niyo dati? Ito po ang kinakatayuan natin ngayon. Wala na talaga. Ang problema ng illegal logging, ang sinisisi ni Rosemary sa pagkasira ng kanyang bahay. Parang awan nyo na. Ang palaya breed, ano daw ang gusto kong pamasko? Nako, wag nyo na kong itanong, ha? Mga illegal loggers, please. Tigilan nyo na po yung pagpuputol ng puno. Kami po yung nasasalanta dito sa baba. Nakikita nyo naman po ang dami-daming kahoy. Nasa 200 hanggang 300 metro mula sa Agos River. Nandito nakatambak at nagpatong-patong ang napakaraming troso at mga putol na kahoy. Ang mga ito ang tinuturong dahilan ng mga residente dito sa Barangay Banglos, bayan ng General Nakar, kung bakit nasira ang kanilang mga bahay nung kasagsagan ng bagyong Ulysses. Ang mga naglalakihang troso sumabay daw sa ragasan ng tubig at tumama sa kanilang mga bahay. Nasa 15 bahay daw ang nawasak sa tabing ilog pa lang ng Barangay Banglos. Siyempre po, kamukha ng barangay. Sa nakikita po naman natin, para din pong damandama ko yung barangay po ako matagal na ng kulan. Kung wala nang nag-illegal, di siguro hindi ganito mangyayari dito sa aming barangay. Ang pagtutroso rin ang isa sa mga dahilan ng pagkakalbo ng bundok na siyang nagpapalala sa problema ng pagbaha. Sa gitna ng matinding pagbaha kahapon ng umaga, kinailangang tumawid ng mga rescuer para ilikas ang mga residente. Ayan, sarap ng pakiramdam. Habang nagre-responde, nakakatulong sa ibang tao. Napakasarap ng pakiramdam. May mga pigiri din na nasalanta ng baha. Ang mga naghihingalong baboy na nalunod ay kinatay na lang at ipinamigay sa mga mas nangangailangan.